Musta? May malupit na anime na naman tayo ngayon. Like and subscribe ka na rin para maibida mo kay Lablab mo. At huwag kalimutang i-all ang notification bell nang lagi ka pong updated sa ating uploads. Salamat! Dahil dito, ako at ilang beastmen mula sa iba't ibang lahi ay nagbigay ng aming lakas upang alagaan ang iglesia ni Thananos. Ngunit may isang isyo na lumitaw sa bayan ng isa sa mga cardinal habang nagkokolekta ng mga mineral, gumuho ang lupa at natuklasan nila ang isang kuweba kung saan nararamdaman ang kapangyarihan ng kamatayan na hindi nila nararamdaman dati. Sinabi ng mga mananampalataya na ito ay nablock ng isang hindi kilalang kapangyarihan at kaya't sila nakipag-ugnayan sa aming simbahan. Ang kapangyarihan ng kamatayan na hindi nila nararamdaman dati, oo, patawad kung sasabihin ko ito sa iyo, ngunit ito ay isang napakakaibang uri ng kapangyarihan kumpara sa Panginoong Thananos. Ito ay isang masamang uri at madilim na kamatayan dahil wala nang ibang may malalim na kaalaman tungkol sa kamatayan maliban sa aming simbahan. Ipinadala ko ang aming mga pari at obispo, syempre, ako rin ay sumama, dahil ito ay isang seryosong bagay. Ang mga necromancer, lich, at ang mga undead ay may kapangyarihan ng kamatayan na masama, ngunit ito ay lubusang iba sa mga iyon. Maaari bang sabihin na parang naramdaman namin ang ugat ng kadiliman? Ngunit iyon ay hindi ang problemang kinakaharap natin, hindi lang ang mga ordinaryong mananampalataya ang hindi makapasok, pati na rin ang mga pari, obispo, at ako mismo ay hindi makapasok sa kuweba. Ayon sa aming natuklasan, ang mga biyahero na may antas na nasa pagitan ng 150 at 200 lamang ang maaaring pumasok sa kuweba. Kaya't sinubukan naming alamin ang mga biyahero, ngunit dahil ito ay isang seryosong usapin, iniisip ko kung ang inapo ng Panginoon ay tumutukma sa mga kondisyon ng kuweba, kaya't ito ay naiulat ko. Hindi mo kailangang masyadong mag-alala tungkol dito. Quest title, Ang Panalangin ng Pope ng Simbahan ni Thananos. Rango ng quest, a description ng quest sa isang maliit na nayon kung saan naninirahan ang mga beastmen, natagpuan ang isang kuweba sa panahon ng pagmimina. Dahil sa matindi ang damdamin ng kamatayan na nadarama ng mga beastmen mula sa kuweba, humingi sila ng tulong mula sa simbahan ni Thananos, subalit, hindi nagtagumpay ang simbahan na malutas ang problema, at nagtagal na ang maraming panahon mula noon. Humihingi ng tulong ang Pope sa iyo, ang inapo, ngunit nauunawaan niyang maaari mong tanggihan, at hindi niya ito ay take to heart. Mga paggamit antas 150 hanggang 200 may kaugnayan sa klase ni Thananos. Gantimpala, pagkatapos ng tagumpay, makakatanggap ng class-related skill at isang random gacha box na naglalaman ng class-related item. Sa kaganapan ng pagkabigo, makakatanggap pa rin ng class-related skill. Antas ng intimacy, sa pagtanggap o pagsagot ng hindi, tataas ang antas ng intimacy sa Pope. Kung tatanggapin ko o tatanggihan, tataas pa rin. Bukod pa doon, kung mabigo ako, makakatanggap pa rin ako ng isang kasanayan. At pumayag nga ang bida, asahan nga ang mapagkawang gawaing inapo ni Thananos, ikaw ang aming tunay na guro. Dahil sa pagpayag ng bida, may 2 notifikasyon itong natanggap. Tinanggap mo ang misyon na hiling ni Pope ng simbahan ni Thananos. Ang intimacy mo kay Francis, ang Pope ng simbahan ni Thananos, ay nagtaas. Sa gayon, ipapakilala kita sa isang cardinal na mag-aakay sa iyo patungo sa nayon, magpekite ka na. At nagulat ang bida dahil ito ay isang babae na rabbit. Si Cardinal Carrot, cardinal ng simbahan ni Thananos, ay bumati sa kanyang Panginoon. Parang marami nang inabala sa iyo si Brother Lebios, kaya ako na lang ang mag-apologize. Magkasundo naman kami, Master, at nang sabihin ni Lebios iyon, siya ay sinipa at itinapon sa gilid, at nagulat ang bida sa pangyayari. Ito ay dahil hindi gusto ni Carrot si Brother Lebios. Nagsisi ako sa hindi maayos na asal sa harap ng inapo ng Panginoon. Ako'y taos pusong humihingi ng paumanhin. Hindi na nakapagsalita ang bida at nag-thumbs up na lang ito. Mga lods, bago po natin ituloy yung video, may kunting pag-giveaway po tayo. Pid kang makukuha ng 100 pesos up to 500 Gcash per week. Madali lang para makakuha ng free Gcash, just subscribe, like and share para mapili. Huwag kalimutang mag-comment para mabilis kayong mapansin. Totoo po, mamimigay talaga kami sa mga top viewer at sharer ng video namin. Si Cardinal Carrot ay masigla pa rin tulad ng dati. Kami ay aalis ngayon. Sa tingin ko, pinakamabuti na nating linisin agad ang dungeon. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Sana ay ligtas kang makarating sa iyong paroroonan.
At nang papaalis na ito, biglang hinawakan ni Pope si Lebbeus at sinabihan kung saan ito pupunta. Sumagot naman si Lebbeus na syempre, para alagaan ang kanyang master. Haha, lalo mo lang papahirapan ang kanya kaya't mananatili ka rito. Bukod pa doon, may isang bagay akong ipagagawa sa iyo at makikita natin ang kaba sa mukha ni Lebbeus. At binati na ng Pope sina Carrot at ang bida sa kanilang pag-alis habang si Lebbeus ay hinayla papasok at ito ay umiiyak, aniyang wag daw siyang iwan na siya ang isang tapat na tagapaglingkod. Tuwang-tuwa ang bida dahil hindi niya makakasama itong si Lebbeus. Walang dahilan para mabuhay sa isang mundong wala ang amo, itigil mo ang pagsasabi ng mga walang utang na loob na bagay at makinig ka. Ano ang kailangan mong gawin ko? Ito ay tungkol sa kaaway ng simbahan ni Tonanos. Hindi ito masyadong matagal na ang nakalipas na tuklasan namin ang kanilang kinaroroonan sa pamamagitan ng isang Fern and Dark Knight. Ang dahilan kung bakit ko sinabihan ka na pumunta dito pagkatapos na tapusin ni Master ang kanyang trabaho ay dahil naisip ko na ikaw ang pinakangkop na pumunta doon dahil mas may kasanayan ka sa labanan kumpara sa ibang mga cardinal. Aba, malakas nga talaga itong lodi nating si Lebbeus. Dahil siya ay inaasahan ng Pope, sana makikita natin na makikipaglaban itong si Lebbeus. Kung ito'y may kinalaman sa mga mayabang at walang modo na iyon, syempre gagawin ko ito. Kailangan mong maging maingat, mataas ang posibilidad na putulin nila lahat ng mga koneksyon at umatras. At sumangayon naman si Lebbeus nito na wala pang ginagawa si Lebbeus, may mga naiisip na namang kabalbalan kung papayag akong palayain ang isang siraulong aso. Alam kong magdudulot ito ng malagim na pangyayari, ngunit kapag ito'y naayos na, pwede ba akong sumama muli kay Master sa kanyang paglalakbay? Napabuntong hininga na lang ang Pope. Karaniwan kapag lumilipad ang mga dragon o wyvern, upang hindi masyadong mabigatan, sila'y gumagamit ng mahika, at hindi sila apektado ng hangin, inersya, o grabedad. Si Carrot at ang bida ay makikita natin na nababalot ito ng harang. Dapat kong tanungin si Teacher Karen nang hindi alam ni Teacher Uria, magkakaroon ako ng lumilipad na dragon kahit ano pa ang mangyari. At iniisip niya na ito ay napaka-comfortable, at tinuro ni Carrot kung saan banda ang dungeon. Iyon ang lugar kung saan matindi at mabagsik ang enerhiya ng kamatayan. Ito'y isang enerhiya na malinaw na kumikalaban sa Panginoon na si Tonanos na namumuno sa kamatayan. At may tatlong lumabas na notification. Natagpuan mo ang isang tala sa pangunahing senaryo 1, natuklasan mo ang banal na lupain ng mga nahulog. Ang misyon, pangunahing senaryo 1, ang banal na lupain ng mga nahulog at ang mga nangangamoy na patay ay nabuo. At nagtaka ang bida sa main senaryo, pangunahing senaryo, ang banal na lupain ng mga nahulog at ang mga nangangamoy na patay. Rango, pangunahing senaryo description, isang hindi kilalang kuweba ang lumitaw sa isang minahan sa Bestman's Village. Sinasabi nila na maramdaman ang malungkot na enerhiya ng kamatayan, at nagiging maingat ang mga pari ng Tonanos Church dito. May iba bang nilalang na naghahari sa kamatayan maliban kay Tonanos, ang Diyos ng kamatayan at pagtulog, o may iba bang pag-usbong ng kamatayan? Pagkatapos makita ito ng mga pari ng Tonanos Church, tinawag nila itong mga nangangamoy na patay. Oras na binigay, 1 linggo sa laro mga pagganang, isang user na may antas 150 hanggang 200. Gantimpala, buksan ang pangunahing senaryo 2, isang libro ng kasanayan na may mataas na ranggo kaugnay sa uri ng klase, isang kagamitan na may mataas na ranggo kaugnay sa uri ng klase. Sa hindi tagumpay, impormasyon tungkol sa pangunahing senaryo na karanasan at kamatayan. Pagbuksan ng pangunahing senaryo ay isang gantimpala. Iyan ang dahilan kung bakit hindi natuklasan ang pangunahing senaryo. Ang kuweba ay mas malalim sa loob ng nayon. Kung ang pangunahing senaryo ay mabubuksan kapag nilinaw ko ito, isang mensahe sa server ay ibibigay sa lahat ng iba pang mga gumagamit. Ngunit hindi ba't ang isang mataas na antas na skill book at item na kaugnay ng klase ay talagang maganda? Ang mga kasanayan na mas mataas kaysa sa antas ng Diyos ay tinatawag na mga awtoridad, at hindi ko pa nakikita ang isang Diyos na antas na item dati. Ako'y tiyak na ito ay isang banal na alingaw-ngaw o banal na bagay. Kung mabigo ako at ang impormasyon ay ilalantad, ibig sabihin ba'y tapos na ang aking turn? Dapat akong maging maingat? Tinawag ni Yunsang si Carrot at lumingon ito. Sinabi na, magsalita ka lang my lord. Una, pwede mo bang limitahan ang lugar, at pwede mo rin bang pigilan ang ibang tao na pumasok kahit na hindi ako lumabas dito ng mahigit sa 10 araw, at kaya naman daw niya ito. Naisip ng bida na sabihin na lang kay Rin pagkatapos niya itong maklear. Kahit sabihin ko sa kanila ngayon, ang tanging taong makakapasok sa dungeon ay si Yun. Teka lang, nalagpasan na ba niya ang antas na 150?
Panginoong Ina po, bagamat ito ay maaaring maging bastos na hiling, maaari ko bang sabihin ang isang bagay? At tinanong naman ni Yung Sang kung ano naman ito. Pwede po bang wag ka nang maging formal kapag ikaw ay nagsasalita ka sa akin tulad ng ginagawa mo kay kapatid Lebios? At hindi alam ng bida kung yes ba o no ang isasagot at sa huli ay sumang-ayon na rin ito. Tuwang-tuwa si Carrot sa narinig niya at nagpasalamat at sinabi na mag-ingat ito. At may 3 abiso na lumabas. Ikaw ay pumasok sa kuweba na nagdadala sa banal na lupain ng mga nahulog. Ikaw ang unang tao na natuklasan ang pangunahing senaryo dahil sa iyong matagumpay na tagumpay, ang lahat ng estadistika ay tumaas ng 20. Habang papasok na ang bida sa maitim na portal, biglang lumabas ang 4 na pulang abiso. Sa banal na lupain ng mga nahulog, ang mga naglalakad na patay ay gumagalaw, mangyaring mag-ingat. Ang mga naglalakad na patay ay tumatanggi sa lahat babala. Ito ay isang dungeon para sa pangunahing senaryo. Kumpara sa antas nito, ang kahirapan nito ay medyo mataas. Ang mga naglalakad na patay ay sinusuri ka. Bantayan ka ng bilang ng mga naglalakad na patay. At nagulat ang bida nito, hindi niya alam kung ano ito. Ang boss monster ba ay nagmamasid sa akin? Kung ang boss ay nakamasid sa akin, ibig sabihin ba'y nakikita nito ang mga kasanayan na ginagamit ko sa paghahunt? Hindi ko dapat gamitin ang aking pangunahing mga kasanayan, dahil sa mga pangyayaring ito, dapat kong gamitin ang mga kasanayang hindi ko pa nagagamit sa pakikipaglaban. At napahinto ang bida dahil sa narinig nitong mga yabag ng mga paa. Iniisip na tila malakas ang mga ito. Agad ginamit ng bida ang Heavenly Thrust at ang Forward Charge. Mabilis itong sumugod sa kalaban sabay gamit ng strike. Malakas ang bagsak dahil sa paglusob ng bida sa kalaban. Hindi naramdaman ng bida na tumagos ang kanyang atake habang nahihilo pa ang kanyang alagang hayop dahil sa bilis ng bida. Wala namang mensahe tungkol sa pag-atake ng vital na bahagi o critical hit kaya tiyak itong resulta. At nahawi ang mga usok sa sigaw nitong halimaw. Sinabi niya sa bida na kinasusukleman niya ito. Ikaw na may taglay na dalisay na kamatayan at ito ay isang rotten soldier. Sa tingin ko'y imposible nang itago ang aking mga kasanayan. O sige, halika, ikaw na bulok na nilalang. Ng kalaban at gumamit siya ng 3 kasanayan. Ito ang Sword of Wind, Pierce Through, at ang Stealth Illusion Mirage. At naging 4 ang bida at hindi alam ng kalaban kung sino ang papatamaan niya. At binigyan ng bida ng saksak ito sa balikat gamit ang kanyang dagger. Sabay slash nito sa tagiliran at napansin ng bida na ang balat ng kanyang kalaban ay napakatigas. At ang kulay pa ng dugo nito ay gray dahil napansin na niya na nasugatan ito kaya napagtanto na niya na gumagana na ang kanyang mga atake. At naghahanda na naman ito ng kasunod na pag-atake at ginamit niya ang Magic Bullet Fire. Agad na tumama ito sa zombie. Napasigaw na lang ito sa sakit sa pinsala na natamo nito. Sa halip na maging malakas, matibay ang balat nito. Hindi ko iniisip na ang pagtaas ng aking lakas sa atake ay magpapataas ng kahusayan. Kung iyon ay isang normal na halimaw, ilan kaya ang mga iyon? Kailangan kong mag-ipon ng aking MP hanggat maaari. Paano ko i-inflict ang critical na pinsala gamit ang pinakamababang halaga ng MP? Magiging maganda kung makita ko ang kanyang vital points. Bigla na lang sumugod ang bida nang hindi napapansin ang halimaw na nasa likod na niya ito. Dahil sa bilis ng ating bida, kasabay nito, inilabas ang isang arrow mula sa kanyang inventory. Ginamit niya ang Arrow of Destruction, isang kasanayan kung saan maaari niyang bawasan ng hanggang 30% ang stamina nito bukod pa sa pinsala para sa arrow. Sinubukan ng bida na makita ang mga vital points subalit hindi niya ito nakita kaya't kanyang kinansela at dahil dito, may 3 abiso na lumabas. Ang arrow ay bumalik na sa iyong inventory. Ang arrow na itinago sa iyong inventory, ang Ahambrid's Arrow of Destruction, ay na-cancel. Ang naubos na MP ay hindi maibabalik. Kung kanselahin mo ang isang kasanayan sa gitna ng pagcast nito, ito ay kumokonsumo ng MP ngunit hindi umiiral ang cooldown. Magiging maganda kung mayroong ibang kasanayan bukod sa Ahambrid's Arrow of Destruction na maaari kong gamitin upang makita ang mga vital points, ngunit wala akong ibang kasanayan ngayon. Isang banal na kamatayan ay sayang para sa iyo kaya't ibigay mo ito sa akin. At gumamit ang bida ng Infinite Dagger, kasabay nito ang paggamit ng Moon Sword Falling Slash, Sword QI, Pierce. Lahat ng dagger ay tumama sa bandang dibdib ng zombie. Sinundan pa niya ito ng Explosive Shuriken at nagdulot ito ng malaking pagsabog na binabalutan ng mga apoy.
Subalit wala man lang naging epekto ito sa zombie dahil nakaabante pa rin ito at sinugod ang ating bida, sinundan naman ito agad ng bida ng Moon Sword Falling Slash at Heavenly Thrust dahil sa sunod-sunod na natanggap na atake ng zombie, natapos na ito, hindi na kailangang makita ang vital point sa pamamagitan ng pagtusok sa kanyang pusod. Sa gitna ng laban ng bida, may isang tao na nanonood sa kanya, nakangiti lang ito, at sinasabi na ang normal na sundalo ay tila hindi uobra sa ating bida, ngunit hindi naman siya pinakilala, sa kanyang pananalita, para siyang ang boss ng mga zombie, iniisip kaya niya na itago ang kanyang mga kasanayan, o sa tingin niya ba na hindi ito karapat-dapat gamitin laban sa kanila, isang inapo na hindi mula sa mga Diyos, napakaka-interesante, hihihi. Dahan-dahan, dapat ko nang simulan ang paghahanda, ang traidor na inapo ni Thanatos ay patungo na rito, o sige, maghanda na tayo upang batiin ang ating bisita. At sumang-ayon naman ang mga ito, hihihi, kung pumatay tayo ng inapo ni Thanatos, masisiyahan si Master, kung may Master pa pala ito sa palagay ko hindi pa pala ito ang boss mga kanor, sino kaya o ano kaya ang Master nito mga kanor? At sa opisina ng Inferno Server Management, patuloy pero nilang sinusubaybayan ang ating bida kahit saan man ito magpunta, hindi makapaniwala ang mga ito sa galing ng bida na natalo lamang niya ito mag-isa. Ano ang kanyang antas? Ito ay 172 nang siya'y lumabas ng kuweba at pumasok sa ilalim ng kastilyo, kaya't ngayon ay 175 na kaya ba ng isang antas na 175 na maklear ang pangunahing senaryo? Ang isang God rank ay hindi binibigyan ng titulo na iyon ng walang dahilan pero ang ibang mga manlalaro na may God rank sa ibang mga server ay hindi gaanong malakas kumpara sa kanya. It was really amazing kung paano niya natuklasan ang mga vital points at pagkatapos ay kinansela ang kasanayan para atikihin ang mga ito. Bukod dito, mas iniiwasan niyang gamitin ang kanyang lakas kaysa sa iniisip ko. May ingat ba siya sa boss? Hindi rin madaling kalaban ang Baron, lalo na't binago niya ang ayos ng mga halimaw. Bagaman siya'y nag-film, hindi epektibo sa kanya ang paghihiwalayin ng kanyang mga estilo at tatlo pa, magiging posible ito kung aktibong gagamitin niya ang mga kasanayang hindi pa niya ipinapakita, maayos ang paghahunting sa mga halimaw pero nagtatanong ako kung hanggang kailan ito magiging epektibo. Oo, habang pinanonood siya hanggang ngayon may mga kabaliwan ngunit hindi siya tanga, kailangan niyang talunin sila anuman ang mangyari, di ba? Pero ang problema ay ang mga item na makukuha niya pagkatapos klaruhin ang pangunahing senaryo ng mag-isa. Pasensya na, team leader, kaya bang tapusin ni User Hyunsung ang pangunahing misyon ng mag-isa, hindi ito magiging madali, pero kung hindi ito maging posible. Kapag iniisip ko, sobrang maganda ang mga premyo, oo nga, dahil ito ay pangunahing misyon kung ito ay isang random high rank skill at item tulad ng Wyvern Quest, mas maganda ang mga premyo kaya't maaaring siyang makatanggap ng isang relic o authority, hindi kaya ito magkaroon ng epekto sa Trace Quest. Hindi ba't siya'y nakakuha ng huling Trace Quest na bukas sa antas na 400? At nagulat na naman ito habang binabasa niya ang major character, Descendant of Thanatos, ang ibang mga Diyos ay mayroon lamang isang relic ngunit si Thanatos ay may 3. Walang issue kung makakakuha si User Hyunsung ng 2 sa 3 relic dahil ito'y inaasahan, ngunit ang relic na kanyang makukuha ay kapag siya ay nasa antas na 400. Ito ay ginawa upang kinakailangan ng 4 hanggang 5 pagtatangkang malusutan ito kaya't hindi ba't imposible itong malusutan sa isang pagdaan lamang? Iyon ay imposible, batay sa kanyang kakayahan, tila kaya niyang malusutan ito tumaas ang kanyang kakayahan. Pero mayroon bang PC na ganoon sa server room? Isulat na natin ito agad. Siya ay palaging sumusulat ng mga pagsusumite, kaya't dinala na niya ang isang PC para hindi na siya kailangang umuwi para doon magsulat. Mayroong ganon, nasaan iyon? Iyon nga, ano kaya ang mangyayari sa plano ng Rotten Baron? Malamang, sisirain ito, may lugar ding ganon. At napalingon ang atensyon ng team leader dahil sila ay nagkagulo, tinanong niya kung ano ang nangyari. Sa ngayon, si Hyunsung ay hindi gumagamit ng daan patungo sa ligtas na zona kundi natuklasan ang isang nakatagong daanan. At nagulat na lang ito at balik tayo sa laban ni Hyunsung, isa-isa niyang tinapos ang mga zombie at siya ay nag-level up, tuwang-tuwa ang bida dahil sa marami siyang nakuhang experience points. Dapat na akong malapit sa safe zone, medyo pagod na rin ako, kung gusto kong magpahinga sandali, pwede. May isang abiso na lumabas, the Rotten Undeadborn is watching you. Hey, isang voyeuristic na tao, ang baho, tuwing sinusubukan kong magpahinga, lumalabas ang mga halimaw, ito'y kaduda-duda, bago ko talunin ang gitna ng boss, 5 halimaw ang lumitaw.
Parang ang Baron ay nagmamanipula sa kanila, hindi ako ang tipo ng tao na madaling mauto ng ganito. At napansin ng bida na tinanong niya si Thona kung ano ang ginagawa nito, pinilit pala ni Thona itong mabuhat ang malaking war axe para maibigay niya ito sa kanyang master. At sinabi ni Yunsong, kailangan mo lang tulungan ako kapag bigla akong nakatulog, at hindi na nakasagot si Thona dahil gusto lang talaga niyang makatulong, binigyan na lang ni Yunsong ito ng pagkain. Tuwang-tuwa si Thona na tinanong ang kanyang master kung pwede ba niya itong kainin, syempre, dahil parati kang andyan para sa akin. Magbibigay ako sa iyo ng aking pinakamahusay na cheers mula ngayon. Sige, mag-enjoy ka lang. Tumigil si Thona sa pagmuya at niluwa ito, hindi masarap, lasang bulok, hindi ba masarap ang Rotting Undead Night? Sa sinasabi ko na, hindi mo kailangang mag-alala, kayang-kaya kong hanapin ang masarap na pagkain on my own. Nakangiti na lang ang bida nito at biglang may napansin si Thona. Nagtaka ang bida kung anong ginagawa nito at may isang tinulak na isang brick sa pader si Thona. Nagtaka ang bida habang si Thona ay parang may nahanap na isang bagay at may isang abiso ang lumabas. The Rotting Undead Baron is flustered at tuwang-tuwa si Thona na may makakain na raw itong bagay na masarap sa oras na ito at nakangiti ang bida, parang alam na niya kung ano ito. Habang papasok na ang bida sa lihim na daanan, Kaya naman kung nais mong subaybayan ang mga susunod na matitinding bakbakan ay tumutok ka lamang sa ating kwento at e-open mo lang ang iyong notification bell at huwag mo na rin kalimutan na mag-like, comment pagkatapos mong mag-subscribe.